Kamusta na mga kamuds? Ako ulit si Miss M at ina-narrate natin ngayon ang isang movie na may pamagat na putahe. Ang pangunahing tauhan natin ay si Jenny Lin bilang Jenny na taga-isla, kaya simulan na natin. Sa unang eksena makikita natin ang isang babae na nasa dalampasigan na may hawak na isda. Siya nga pala si Jenny Lin na may palayaw na Jenny. Nagkaroon ng isang pagtitipon sa nayon dahil sa kaunting huli ng isda. Problema ng mga mangingisda ang mga dayuhang nagbabantay sa dagat. Gumawa ng ideya at plano ang pinuno para malutas ang problema ng mga taga-nayon. Dumating ang isang babaeng naka-shade at sombrero sa dalampasigan. Siya si Yoka at mainit ang pagtanggap sa kanya ni Kapitana at tauhan na si Betong. Madilim nang nakauwi si Jenny at nag-usap sila ng kanyang ama. Hindi siya sang-ayon kay Jenny na uma-assist kay Kapitana dahil natalo siya nito sa eleksyon. Nagtungo siya sa isang lumang bahay at nakita siya ni Yoka, kaya tumakbo si Jenny palayo at nagtago. Nag-uusap sila Jenny at isang kaibigan sa top-top ng malaking bato tungkol sa dayuhang babae na si Yoka. Nais ng dalawa na umalis sa mahirap na isla para magkaroon ng mas magandang buhay at gusto ni Jenny na mag-aral sana ng culinary. Maagang nag-uusap din ang mga mangingisda tungkol sa dayuhang babae na si Yoka habang nagkakape. Nag-uusap din ang mga kababaihan sa nayon tungkol kay Yoka at sa taglay na ganda nito. Narinig ng Kapitana ang usapan ng mga Marites kaya sinabi niyang gusto lang ni Yoka na lumipat ng tirahan kaya siya napadpad sa isla. Iba-iba ang opinyon ng mga taga-nayon tungkol sa bagong dating. Nagkaroon ng himala dahil damamay ang huli ng mga mangingisda. Napadaan si Yoka at naghahanap ito ng karpentero. Ayaw payagan ng mga asawa ang kanilang husband na mag-sideline bilang karpentero sa bahay ni Yoka. Sa gipit ay may isang asawang napapayag kaya na bad trip si Mrs. na baka matukso sa ganda ni Yoka. Naabutan na naman sila ni Kapitana kaya naputol ang kanilang pag-uusap. Malapit ng mag-anniversary si Jenny at ng kanyang kasintahan pero nililihim pa rin nila ito sa buong nayon. Takot si Jenny na baka malaman ng ama at Kapitana ang kanilang relasyon at baka hindi siya pag-aaralin. Masayang naghahabulang ang dalawa sa damuhan at nakita nilang malapit nang matapos ang karenderya ni Yoka. Nakita ng kanyang ama ang kanilang kaswitan kaya sinabihan siyang huwag pumatol sa mangingisda. Sa dalampasigan ay may mag-amang nag-uusap at nais na kumain sa bagong bukas na karenderya ni Yoka. Na bad trip si Betong sa asawa dahil laging pritong isda na lang ang kanilang ulam at wala ng ibang putahe. Uminit ang ulo ng kanyang asawa dahil kumain pala ito sa karenderya ni Yoka. Sobrang daming customer ni Yoka at karamihan ay mangingisda ang kanyang customer. Dahil sa biruan ay uminit ang ulo ni Betong at inawat sila ng mga kasamahan. Dumating ang kapitan para pagsabihan sila at pauwiin na sa bahay. Sinisi ng mga asawa ang bagong kanderya ni Yoka kaya nag-aaway ang kanilang mister. Dumating si Jenny at narinig ang masasakit na salita tungkol kay Yoka kaya natigilan ang bibig ng mga Marites. Gabi na namang nauwi si Jenny kaya nagalit na naman ang kanyang ama dahil alam niyang tumutulong ito kay Kapitana. Maagang nangisda ang kanyang ama at marami silang nahuling isda. Hinikayat ng mga fishermen na kumain sa resto ni Yoka ang ama ni Jenny para matikman ang masarap na ulam. Palihim na sinusundan ni Jenny si Yoka na bumibili ng isda para sa kanyang luto sa tindahan. Maaga na namang kumain ang mga mangingisda sa karenderya ni Yoka. Nagtungo din si Jenny dahil pangarap niyang mag-aral ng culinary kaya naging interesado siya sa recipe ni Yoka. Nakita niyang dumaan si Yoka sa bakuran at agad umalis. Naging laman ng usapan ng magkasintahan si Yoka at ang kanyang karenderya. Kinagabihan ay nakita ni Jenny si Betong na pumasok sa karenderya ni Yoka at magkasama sila sa loob. Nakita din niya ang sariling ama na pumasok sa bahay ni Yoka at iba't ibang lalaki. Nagkaroon ng confrontation ang mag-ama sa bahay. Nalaman niyang dati na palang tumira si Yoka sa isla at naging unang BF niya ang tatay ni Jenny. Nag-usap sila tungkol sa mga nasaksihan ni Jenny kagabi. Mas lalong dumami ang mga customer ni Yoka at maraming dumayo na taga-ibang lugar. Habang nagliligpit ng mga pinggan si Yoka ay dumating si Jenny. Nais niyang mag-usap sila tungkol sa relasyon nila noon ng kanyang ama at Yoka.
Nakilala ng ama ni Jenny ang nanay niya kaya naghiwalay sila at lumayo si Yuka sa isla. Kinaumagan ay maagang kumain si Jenny sa mga recipe ni Yuka. Nais bumalik ni Jenny para turuan siyang magluto at pumayag naman si Yuka. Nais ng ama ni Jenny na turuan ang mga kabataan na mangisda para wala nang aalis sa isla at nais niya ding manatili ang anak sa tabi. Agad nagsimulang turuan ni Yuka si Jenny sa pagluluto at mga recipe. Namangha si Jenny sa lasa ng tinikman niya ang mga luto. Dinala niya si Yuka sa dalampasigan na may malalaking bato para mag-usap. Bukod sa cooking tutorial ay nagbibigay din siya ng payo tungkol sa mga lalaki at relasyon dahil alam niyang may BF si Jenny. Muling bumalik si Jenny sa bahay ni Yuka para sa cooking tutorial. May nakakita sa kanila na isang chismosa at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Dahil makulit ang BF ni Jenny ay nagkaroon ng digmaan sa dalampasigan na parang Battle of Mactan. Muli na namang nag-uusap ang mga kababaihan tungkol kay Yuka at ang mga ginagawa niya sa isla. Nagtungo si Jenny at best friend niya sa top-top ng malaking bato para mag-usap tungkol sa ana-ana. Nagtaka si Jenny dahil hindi na nagpupunta ang kanyang BF sa kanilang tagpuan. Nakita niya sa bahay ni Yuka na nandun ang kanyang BF na gumagawa ng milagro kaya umiiyak siyang umuwi sa bahay. Ayaw magsumbong ni Jenny sa ama sa takot na mabunyag na may jowa siyang mangingisda. Kinaumagan ay nagulantang ang lahat sa nangyaring krimen sa isla. Nakita ni Jenny ang best friend na si Elise na wala ng buhay kaya labis ang kanyang pighati. Muling nag-usap ang magkasintahan sa tagpuan at para hiwalayan ang BF niyang mukhang si Cuadro Alas Casimero. Nangangamba ang taga-nayon at si Kapitana sa malagim na krimen. Nagkaroon na ng sospek ang mga kapulisan at nais nilang tanungin ito. Muling nagpunta si Jenny sa bahay ni Yuka at nagkunwari itong walang nakita na ginagawang milagro ng kanyang BF at Yuka. Nais ni Yuka na humingi ng tulong kay Jenny sa paghahanda dahil marami siyang customer at pumayag naman ito. Naglabas siya ng saloobin tungkol sa pagkamatay ng best friend niya kaya kinomfort siya nito. Nagsimula silang magluto para sa isang celebration sa isla. Kaarawan pala ng kapitan kaya malaki ang pagdiriwang na magaganap. Pinagluto din ng mga taga-nayon na kababaihan si Kapitana. Nagpaalam si Jenny na uuwi muna para magbihis dahil sa simula ng movie pa lang ay suot na niya ang puting duster. Nagpaalam si Jenny sa ama pero suot niya pa rin ang puting duster na parang hindi nagbibihis. Nagsimulang mag-bodal fight ang mga tao sa isla at dumating si Jenny. Kalmadong nakamasid sa paligid si Yuka at lumapit ang ex-BF ni Jenny na nakatitig kay Yuka. Umupo si Jenny katabi ni Yuka at sumugod ang asawa ni Betong kaya pinauwi ng maaga ni Kapitana. Nagsusuka at nawalan ng malay ang mga taga-nayon kaya maagang natigil ang kasiyahan. Inanalalayan ni Jenny si Yuka at doon niya na sinabi na nakita niyang may ginagawa silang milagro kasama ng ex-BF niya. Napagtanto ni Jenny na kaya yun ginawa ni Yuka dahil nais niyang maghiganti sa pamilya ni Jenny sa galit na hindi siya pinili ng ama ni Jenny. Inamin ni Yuka na nung nalaman niyang namatay ang ina ni Jenny ay bumalik siya sa isla para isagawa ang plano. Nais niyang umalis sa isla kasama si Jenny at iwanan ang ama ni Jenny. Pumasok sa bahay si Yuka at kumuha si Jenny ng lampara na may apoy at inihagis sa bahay ni Yuka. Makikita nating si Jenny pala ang lamason sa lahat ng taga-isla at ang lahat ng kumain ay bumula ang bibig. Aksidenteng nakain din ng ama ni Jenny ang luto ng handaan dahil dinalhan siya ng kaibigan. Nakita niyang wala ng buhay ang ama at wala nang magawa ang kanang pag-iyak. Sa huling eksena ay makikita natin si Jenny na sumasakay ng barko palayo ng isla. Hindi ko alam kung bakit nilason niya lahat ng taga-isla at sa kanyang plano ay nadamay pa ang kanyang ama. Laging tandaan na nasa huli ang pagsisisi. Sana ay nagustuhan nyo ang maikling kwento at magsilbing aral ng buhay. Kita-kita ulit tayo next time at mag-ingat kayo mga kamods.